Detalye sa pagkakakulong ni Herbert Bautista sa kasong graft. Aabot sa 10 taong pagkakakulong ang naging hatol ng Sandigan Bayan sa aktor at dating alkalde ng Quezon City na si Herbert Bistec Bautista dahil sa kasong graft. Kasama niyang hinatulan ang dating city administrator na si Aldrin Cunha, kasabay ang pagpataw ng habang buhay na pagbabawal sa pagtakbo sa kahit na anong posisyon at maging pinuno o kinatawan sa pampublikong opisina. Inilabas noong January 20, 2025 ang 146-page decision ng 7th Division ng Anti-Graft Court at sinabing guilty sina Bautista at Cunha sa paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Wherefore, judgment is rendered finding accused Herbert Constantine Maclang Bautista and Aldrin Chin Cunha guilty beyond reasonable doubt of violation of Section 3 of Republic Act No. 3019. They are each sentenced to suffer an indeterminate penalty of imprisonment of 6 years and 1 month as minimum to 10 years as maximum. Additionally, said accused are sentenced to suffer perpetual disqualification to hold office. Marso noong nakaraang taon, tinanggihan ng Sandigan Bayan ang mosyon ni Bautista para sa leave to file demurrer to evidence na nagsasabing sufficiency of evidence is inevitably found. Sa pagbanggit sa mosyon ni Bautista, isiniwalat ng resolusyon na ginamit ng dating alkalde ang Arias Doctrine na nangangatwiran na anumang irregularidad ay hindi maiuugnay sa kanya dahil hindi siya miyembro ng Bids and Awards Committee. Sa ilalim ng prinsipyo ng Arias, ang isang nakatataas ay hindi maaaring managot para sa isang pagkakasala na ginawa ng kanyang nasasakupan nang walang ebidensya. Dahil dito nagpasya ang Sandigan Bayan na nilabag ni Bautista at Cunha ang Section 3 ng RA 3019 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na magbigay ng undue benefits o special treatment sa mga pribadong partido, partikular sa mga ahensyang responsable para sa mga licenses, permits, and concessions. Ang Anti-Graft Court gayunpaman ay nagpasya na huwag magpataw ng civil liability o multa kina Bautista at Cunha dahil ang 32.1 million pesos ay nabayaran ng buo sa Geodata Solutions at itinuring na hindi na mababawi. Ang pribadong partido na sangkot ay hindi naman pinangalanan bilang isang respondent sa kaso. Sa paghain ni Bautista ng mosyon para ibasura ang mga kasong graft laban sa kanya, binanggit ang kawalan ng merit sa kanyang mga pahayag. Ang kasunod na mosyon para sa muling pagsasaalang-alang ay binawi din ng korte. Sinabi ng korte na ang mosyon ay nagpapaantala lamang ng mga paglilitis na nagsasabing sapat ang ebidensya. Ang 5th Division ng Anti-Graft Court ay bumoto ng 2-1 para hatulan ang mga dating opisyal. Isinulat ni Associate Justice at Division Chairperson Maria Teresa Dolores Gomez Estosta ang desisyon na sinang-ayunan ni Associate Justice Zaldi Trespeses. Maaaring maghain sina Bautista at Cunha ng motion for reconsideration sa Sandigan Bayan 5th Division o maghain ng notice of appeal kung nilalayo nila agad na iangat ang kaso sa Korte Suprema. Gayunpaman hindi sumang-ayon si Associate Justice Georgina Hidalgo na nagsabing walang sapat na katibayan na ang mga nasasakdal ay kumilos in bad faith o nagpabaya. Ngunit ang desisyon ay nagsabing ang pagmamadali sa pagbabayad sa Geodata 2 araw lamang bago matapos ang termino ng panunungkulan ni Bautista at Cunha ay nagpapakita ng corrupt intent, dishonest design, or unethical interest para lamang matiyak na nakatanggap ng bayad ang Geodata. Pinirmahan din ni dating Mayor Bautista ang disbursement voucher para sa buong bayad sa Geodata noong June 28, 2019. Si Cunha naman ang final signatory bago naibigay ang tseke sa nasabing kumpanya. Parehong nagtapos ang kanilang termino sa panunungkulan noong June 30, 2019. Nagsimula ang kaso noong 2019 dahil sa pagpabor na ginawa sa Geodata Solutions Incorporated sa procurement ng online system na idinisenyo upang iproseso at subaybayan ang mga occupational permit. Bago ang pagpapatupad ng proyekto, ang mga aplikante ay kinakailangang bumisita ng personal sa City Hall. Ang Quezon City Government ay bumili ng online permitting tracking system noong 2019
upang streamline ang aplikasyon at proseso ng pagbabayad para sa mga occupational permit sa pamamagitan ng isang fully digital platform. Nangatwiran naman ang Office of the Ombudsman na walang maayos na ordinansa ang lungsod na nagpapahintulot sa proyekto noong panahong naupo si Bautista bilang mayor at mayroong kakulangan sa ebidensya upang patunayan na naihatid na ang system. Naganap ang pag-akusa ng Sandigan Bayan 1st Division kina Herbert Bautista, Aldrin Cunha at Alberto Morales, CEO ng Geodata Solutions Incorporated, noong November 28, 2023 dahil sa umano'y maanomalyang pagbili ng Hospital Information System na nagkakahalaga ng 16,295,300 pesos. Tumestigo ang mga opisyal ng Business Permits and Licensing Department ng pamahalaang lungsod at sinabing tinanggap nila ang delivery noong June 2019. Ngunit nabigong gamitin ang application na dapat ay magbibigay daan sa mga paperless transactions sa City Hall. Ito ay dahil ang kinatawan ng Geodata ay hindi makapagbigay ng isang basic na bagay na kasing simple ng web address kung saan dapat pumunta ang mga user ng application. Matapos ay natuklasan ng Information Technology Development Department ng lungsod na ang hardware at application ay maraming glitches. Kahit ang kinatawan ng Geodata ay hindi rin magawang mapagana ito kahit sa isang demonstration. Ayon kay ITDD Chief Paul Padilla, gumana lamang ang system makalipas ang 3 taon noong 2022 matapos kumuha ang pamahalaang lungsod ng isa pang IT company para ayusin ito. Ito ay noong administrasyon na ni Mayor Joy Belmonte. Noong December 4, 2023 naman, nag-plead ng not guilty si Bautista sa mga kasong graft na kinasasangkutan niya na may kaugnayan naman sa maling paggamit ng 25.3 million pesos na public funds para sa pag-install ng solar power system at waterproofing work sa isang civic center building sa Signet Energy at Power Asia Incorporated. Ang huling nabanggit ay ang susunod na kakaharapin ni Bautista at Cunha sa magkahiwalay na graft charge sa Sandigan Bayan's 3rd Division. Ang pagbabayad ay itinuloy pa rin sa kabila ng kabiguan ng kumpanya na makakuha ng net metering system mula sa Manila Electric Company o Meralco. Bagamat walang inilabas na desisyon sa kasong ito, si Cunha ay sinuspindi ng 90 days noong April 2024 ng 3rd Division mula sa kanyang tungkulin bilang Executive Vice President ng National Defense College of the Philippines. Ikinalungkot naman ng kampo ni Bautista ang naging desisyon ng Sandigan Bayan at nanindigan sila na ang kanilang kliyente ay inosente. Sinabi rin nila na maghahain sila ng motion for reconsideration. Sa isang pahayag, ipinunto nila na natanggap ng Quezon City Government ang proyekto kaya naman valid ang pagbabayad na ginawa sa supplier. Ang sumunod na administrasyon din ang nagbayad sa nasabing supplier. Sinabi rin nila na hindi nagpayaman si Bautista sa kontratang ito. It must be emphasized that he never personally and financially gained anything from this project. Not a single centavo went to our client's pocket. Most importantly, there was no harm or injury suffered by anyone, let alone the Quezon City government and its people, since they were ultimately able to use this project. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Type your thoughts in the comment section below.